Parang awa niyo na po, Manong Sepulturero. Hanapan niyo po ng pwede mapaglibingan ng inay namin, oh. Mahigit 2 linggo na po siya sa amin, eh. Para po makapagpahinga na po siya na mapayapa. Maawa na po kayo sa amin. Lalo na po kay inay oh. Hindi po kami pinapayagan ng ibang sepulturero dito na mailibing itong inay namin hanggat wala po kaming may pambabayad sa nicho at sa lupang kinatitirikan po ni inay. Halos lumuhod na ang 2 binatilyong sina Philomer at Chino sa may edad na lalaking nangangalaga ng mga pinaglilibingan sa himlayan ng Yumao sa lungsod ng Surigao. Mangyak-ngyak ang 2 itong naninikluhod sa kanya upang mailibing ang kanilang ina na nasa loob ng kabaong na yari sa kahoy na may sukat na 16 by 22 na pulgada. Amoy na amoy ng matandang sepulturerong si Mang Surok ang nakakasulasok na patay na katawan ng kanilang ina. Tila ba humigit 1 buwan na yung nabubulok. Dagdag pa na may mga kumpul-kumpul ding langaw ang nasa ibabaw ng di kahoy na ataol. Halos masuka-suka ang sepulturero pero hindi naman alintana yun ng 2 binatilyong patuloy na nagmamakaawa. Mahirap lang po kami, Manong. Kaya nga po nagsusumamo po kami sa inyo eh. Dito po kasi gustong mailibing ni inay. Tandang-tanda po namin. Sabi niya sa amin, nung nabubuhay pa po si Nanay Mayumi, dito sa sementeryong to gusto niyang mailibing. Kasi nandito daw po yung mga kanununuan niya eh. Manong sepulturero, parang awa niyo na po. Napakamot ng bunbunan ng matandang lalaki. Mga bata, pakapagalitan ako ng bossing namin dito. Kami ang pinakakatiwalaan tapos kami pa ang nagsusumamo po kami sa inyo, Manong. Pinutol ng singkit na puting hilaw na binatilyong si Chino ang susunod niyang sasabihin. Kumapit na ito ng mahigpit sa kanyang kaliwang hita. Tulungan niyo na po kami magkapatid. Wala na po kaming iba pang pong malalapitan eh. Parang awa niyo na po. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang matanda. Gamit ang nanlilimahit na pimpong nakalagay sa kaliwang balikat niya, pinunasan niya muna ang tumutulong pawi sa kanyang muka. Tirik na tirik kasi ang sikat ng araw. Maliban sa hulas na siya dahil 2 ang nailibing nilang bangkay kaninang umaga, nakaamoy pa siya ng nabubulok na laman ng tao. Akala niya, sanay na siya sa mga ganong uri ng naaagnas na amoy. Subalit kakaiba ang amoy ng nabubulok na laman ng ina ng 2 binatilyo. Para bang bilasang isda na inuuod na hinaluan pa ng patay na daga. Babaliktad talaga ang sikmura mo kapag naamoy ang bangkay ng ginang na yon sa loob ng dikahoy na kabaong. Tabi-tabi lang po sa mga kumakain ngayong mga oras na ito. Biglang tinamaan ng pagkahabag si Mang Surok nang iyakan ng 2 magkapatid ang kabaong ng ina na parabang ang mga ito lang mismo ang gumawa noon. Halatang halata kasi na hindi pa maayos ang pagkakalapat ng takip sa ataul. Sige, sumunod kayo sa aking 2. May alam akong nicho na hindi na ginagamit. Kaso, doon pa yung sa dulo ng sementeryo. Talaga po? Hindi makapaniwalang tanong ng binatilyong mestisong si Philomer. Obvious na obvious ang tabas ng pagiging banyaga ng itsura nito. Mahinang napatango naman si Mang Surok. Tumayo na kayo diyang 2. Hindi naman ako isang mesiyas para luhuran ninyo. Hindi ako Diyos. Magkapanabay namang tumayo ang 2 binatilyot, sabik na sinugod siya ng mga ito ng mahigpit na yakap. Maraming salamat po talaga. Manong sepulturero, thank you po. Gumaan ang pakiramdam ni Mang Surok sa pagyakap na yun ng 2 binatilyo. May humipo sa kanyang puso para mas lalo pa siyang mapalapit sa mga ito. Lumawak ang pagkakangiti ng matanda. Basang-basa na ng mga luha nito ang suot niyang kamiseta. Parehong hinagod niya ang likuran ng magkapatid para ito'y aluin. O siya, tahan na. Buhatin na natin ang kabaong ng ina niyo. Kayo ba ang gumawa ng ataol ng nanay niyo? Pinalis muna ni Philomer at Chino ang mga nagkalat na luha at uhog sa muka. Sabay sagot ng oo. Mas lalong napangiti ang sepulturero. Abay, napakabait niyo namang mga anak. Sumagot pa si Philomer habang humihikbi. Wala po kasing pambayad sa punerarya.
Kaya, tama na iho. Alam ko, naintindihan ko. Tinapik-tapik niya ang kaliwang balikat ng binatilyo. Ganun talaga. Sa sobrang hirap ng buhay, ikaw na nga namatayan tapos gagastos ka pa. Tama yan at naging practical kayo. Nirecycle nyo ang lagayan ng ina nyo. Nakakalungkot nga lang talaga, hindi nyo siya napaimbalsa mo. O siya, basta makaraos lang ang nanay ninyo, sapat na yon. At ang importante ngayon, mailibing natin ang nanay nyo para matahimik na ang kaluluwa niya. Tinimas niya pati ang likuran ni Chino. Kaya tama na ha, ipanatag nyo ang mga sarili ninyo. Ngayong wala na ang nanay ninyo, kayong dalawang magkapatid na lang ang magtutulungan. Nagpayo pa siya sa mga ito bago nila sabay-sabay na buhatin ang nababakbak ng kabaong ng ginang. Nakailang pasikot-sikot sila sa nagtaasang apartment ng mga nicho bago nila marating ang dulo ng sementeryo. Abandonado na ang bahaging yon ng pinaglibingan ng mga yumao. Masyadong dibdib pero mapagtsatsagaan na. Doon niya kasi inililibing ang mga walang pagkakakilanlan, mga walang pamilya, matanda, pulubi, inmates at iba pa. Tinunto ng tatlo ang dulong parte ng nicho. Sa ikalawang patong ng mga nakahilerang nicho. Dito natin siya ililibing. Tara, ipasok na natin. Sabay na napayuko ang magkapatid. Bumakat sa matanda ang pagtataka. Bakit mga bata? Anong problema? Ilang sandali pa, nagkayakapan ng dalawang binatilyo sa isa't isa. Nagpapalahaw ang mga ito sa pag-iyak. Nanay Mayumi, bakit niyo po kami iniwan? Hindi ka man lang po lumaban para po sa amin. Bakit po, Nay? Paano na po kami? Lumambut ang mukha ni Mang Surok. Kumubra ng pababa ang kaninang ngiti ng matandang sepulturero at yumakap na din sa magkapatid. Kung gusto niyo ako nang tatayong magulang para sa inyo. Ako ang papalit sa nanay Mayumi ninyo. Simula ngayon, ako na ang magiging tatay-tatayan niyo. Total, wala rin naman akong apo maski anak. Kumula sa pagkakayakap ang tatlo. Hindi siya makapaniwalang sinibat siya nang nagtatakang tingin ng magkapatid. Talaga po? Baka po maging pabigat lang po kami sa inyo. Matanda na po kayo bakit? Ayaw niyo ba? Binawi naman agad yun ng dalawa. Hindi po, Manong. Katunayan nga po, ang gaan-gaan po ng loob namin sa inyo Opo. Unang tingin pa lang po namin sa inyo, ang bait-bait nyo na po. Mahinang natawa si Mang Surok. Pare-pareho lang pala tayong tatlo ano? O tara na, ipasok na natin ang nanay ninyo. Parang batang biglang pumalaw sa pag-iyak ang dalawa. Hindi tuloy malaman ni Mang Surok kung malulungkot o matatawa nang magpalit agad ng lagay ng loob ang magkapatid. Marahas na napapakamot na lamang ang sepulturero sa ulo. Tila ba maaga yatang mauubos isa-isa ang nalalagas niyang mga puting buhok sa kalokohan ng magkapatid. Marahas na napapakamot na lamang ang sepulturero sa ulo. Tila ba maaga yatang mauubos isa-isa ang nalalagas niyang mga puting buhok sa kalokohan ng magkapatid. Matapos maipagluksa ni na Philamer at Chino ang kanilang inang si Aling Mayumi at mailibing sa abandonadong himlayan ng mga yumao sa Surigao Public Cemetery, sinabihan sila na matandang sepulturerong si Manong Surok na sa bahay na niya sila tumira. Simula sa araw na yun, aampunin na niya ang magkapatid nang sa gayon hindi na siya makaramdam pa ng lumbay at may makasama din siya bago sumapit ang kanyang dapit hapon sa kanyang buhay. Kapag siya ay mawala, may mag-aasikaso din ang kanyang katawan at may maglilibing sa kanya. Gaya ng ginawa ng mga ito sa nanay Mayumi nila. Isa din sa inaalala ni Mang Surok kaya niya mismo kinupkop ang dalawang magkapatid na may halong ibang lahi upang mabawasan ang pagkaulila niya sa kanilang ina. Dito na kayo titira magkapatid simula ngayon ha? Napatingala sina Philamer at Chino sa dalawang palapag na bahay ni Mang Surok.
Parehong namangha ang magkapatid sa ganda't laki ng disenyo ng bahay ng matandang sepulturero. Konkreto, matibay at sosyalin. Napipintahan nyo ng makahalong kulay puti at itim. Wow, Manong Sepulturero. Di ko pala akalain na big time po kayo ha. Manghang tura ni Chino habang sinisipat ang bawat bahagi ng bahay na matanda. Bunga yan ng 3 dekada kong pagsusubikap bilang tagapangalaga ng mga libingan dyan sa sementeryo natin sa Surigao. Ah, ganun po pala Manong? Oo, kaya hindi ako mahihiyang ipagmalaki na isa akong sepulturero. Ang galing nyo naman po, Manong Sepulturero. Napapalagok pa ng laway si Philamer habang mataman lang na nakatingala sa 2-story house ni Mang Surok. Huwag nyo na akong tawaging Manong Sepulturero. Simula ngayon, Tatay Surok. Yan ang itatawag nyo sa akin, ha? Nagkatinginan na magkapatid na Inchek at Kano. Saka magiliw at magalang nilang sinabi na, "Opo, Tatay Surok." Inakbayan niya ang 2 binatilyong itinuring na niya simula noon na kanyang mga anak. Tinanong niya pa muli ang pangalan ng 2 dahil medyo nag-uulyanin na rin siya dulot ng katandaan. Ako po si Philamer. Kaya po, Philamer ang pinangalan sa akin ng mga madre po dati sa bahay ampunan. Bago po kami kupkupin noon ni Nanay Mayumi. Dahil kalahating Pinoy po ako at kalahating Amerikano. Kaya short for Philamer. Filipino-American. Philamer. Sumunod naman na nagpakilala ang singkit na binatilyong puting hilaw na si Chino. Ako naman po, Chino. Chino po kasi kalahating taga-China. Inchik po, kalahating Pinoy naman po ako. Mas matanda po ako ng 1 buwan kay Chino. Ako po ang may tuturing na kuya po, Tatay Surok. Si Nanay Mayumi po ang nagpangalan sa akin. Kung si Kuya Philamer po ay natagpuan ni Nanay Mayumi sa bahay ampunan, ako naman po, dyan sa may lansangan, sa may basuran po ako napulot. Malaki po ang utang na loob namin kay Nanay Mayumi. Kaya malaking kawalan po siya sa amin. Hindi man lang po namin nagantian ng lahat ng kabutihang ginawa niya sa amin. Para mabura ang kalungkutan ng binatilyo, nagbiro pa si Philamer sa kinikilalang kapatid na si Chinoy. Kaya ikaw mayos-ayos ka . Pinalis ni Chino ang nagkalat na luha sa mga mata, kaya hinarap ang nakakatanda ng 1 buwan na kapatid na si Philamer. Ha? Anong ginawa ko sa iyo? Sa lubong ang kilay na namumugtong mga mata na tanong nito sa itinuring na nitong kuya. Di ba taga-China ka? Yari ka talaga sa akin kapag naging makulit ka. Potong ka sa akin. Sa amin pa rin ang West Philippine Sea, no? Uy, kuya, ano kinalaman ko doon? Taga-China ka nga eh. Ikaw naman, taga-Amerika. Sinakop nyo kaya yung Pilipinas noong World War II. Mga sakim. Ba't sasagot ka pang inchik ka? Kayong sakim, inari nyo ang di nyo pag-aari. Kayo yun. Kayong mga inchik. Hindi. Kayo. Tama na yan. Para kayo mga bata . Malakas at pagalit na saway ni Mang Surok sa 2 binatilyo. Pareho na kayong 18, tama na. Ang tatandaan nyo na pareho na kayong may mga buhok sa kilikili at sa mga singit. Tabay umayos nga kayo. Uy, wala po Tatay Surok. Ipakita ko pa sa inyo yung sa akin. Wala ka talagang buhok dyan. Pati po sa akin, ito po makinis. Hindi po madamot, magubat. Hindi pa po ako tinutubuan yan . Ako, walang ahit-ahit. Ito po Ay. Tigilan nyo na nga yan. Naku kayo talaga Huwag nyo na ipakita sa akin yan. Meron rin ako yan. Kulubot nga lang. Tangkang huhubarin na ng 2 kanilang salawal ng kaagad na niyang niyakag ang magkapatid sa loob. Sige na, pumasok na tayo. Kayo talaga Kaya siguro maagang kinuha ang nanay ninyo dahil sa konsumisyon sa inyong 2. Sige na, kakain na tayo. Bihado kung wala pang laman ang mga sikmura ninyo. Sumunod na lamang ang magkapatid sa matanda. Nagturuan pa ang mga ito kung sino ang pasimuno. Ay, kayo dyan. Huwag na kayo magsisiyang 2. Pareho lang kayo Tama na yan. Marami pa tayo mga gagawin ngayong araw.
Magalang na napasigi sina Philomer at Chino. Palihim na nagbatukan pa ang mga ito habang nakatalikod sa kanila ang tinuturing na nilang amang sepulturero. Napalingon si Mang Surok at pinanlisikan sila ng mga mata. Natigil ang dalawa sa pagbabartagulan. Habang nasa kalagitnaan ng hapagkainan, kumain ng kamuting kahoy at ulam na sinabawang may samot-saring sariwang gulay, niyaya niya ang 2 binatilyo na sumama sa sementeryo. Kayong dalawa, Philomer, Chino, simula ngayon na, tutulungan niyo na ako sa mga araw-araw kong ginagawa sa sementeryo. Tayo ang maghuhukay ng lupa. Minsan, tagatapal ng semento sa nicho para isara. Tagalagay ng pangalan sa puntot. Kaya kayong dalawa magkapatid, minsan tagatanggal ng mga natuyong upos ng kandila. Tagalinis ng mga libingan at kung ano-ano pa. Ano, ayos lang ba sa inyo yon? Ilunok muna ni Philomer ang inunguyang pagkain. Opo naman po. Tutulungan ka po namin ni Chino. Diba, Tol? Tumimsi muna rin si Chino ng tubig sa baso at binalingan ng sagot ang kanilang amang sepulturero. Pero po, Tay Surok, matanda na po kayo eh. Hindi pa po kayo magpapahinga. Big time naman na po kayo eh. Pensyonado na rin po kayo. Sapat na po siguro yun para lumagay na po kayo sa tahimik. Alam mo, Chino, kung magpapahinga ako dahil sa irarason ko lang pinaglipasan na ako ng panahon, may tuturing ko na rin patay ang sarili ko. Inilibing, tinapunan ng lupa, rest in peace. Mataman lamang na nakinig sina Philomer at Chino sa matanda. Kaya hanggat tumihinga pa ako, gusto ko magkaroon ng saysay ang buhay ko. Kapag nawala na ako sa mundong ito, di wala akong pinagsisihan dahil natupad ko yung mission ko dito sa mundong ibabaw. Ang maayos na mailibing ang mga lumisan na dito sa mundo. Sabay na nagkatinginan ng magkapatid sa isa't isa. Kaya, dapat alam niyo ng dalawa kung anong yung direksyon sa buhay niyo. Habang humihinga pa, malaman niyo sa mga sarili niyo ang anong magiging layunin niyo. Kung makakabuti ba ito sa ibang tao o makakasama. Parehong kumurba ang mga labi ni Philomer at Chino at sabay bumaling sa sepulturero. Alam na po namin. Opo, alam na po namin. Nabilaukan na matanda sa biglang pagsagot ng magkapatid. Kayo talaga magkapatid? Ano yon? Ang samahan po namin kayo sa hirap at ginhawa. Ngayon, bukas at magpakailanman. Kumagalpak ng tawa si Mang Surok nang gayahin pa ng binatilyong si Chino ang sikat na tagapamahayag na si Mel Chanco. Kung ganun pala maliban sa pagiging sepulturero, gusto niyo rin palang maging albularyo. Ang naniningkit na mga mata ni Chino ay biglang nanlaki. Napaawang naman ng bibig ang binatilyong si Philomer. Albularyo? Talaga po? Albularyo na? Sepulturero pa? Oo. Bakit? Hindi kayo makapaniwala? Kasi mas lalo po kaming humanga sa inyo, Tay. Napagsasabi nyo kasi yung caretaker sa sementeryo, tapos nanggagamot pa po kayo. Mamaya, kapag may ililibing, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nanggagamot. Matapos kumain, saglit lang silang nagpahinga bago na niya niyaya ang isang binatilyong may dugong kano at may dugong inchik. Tinulungan ng magkapatid na bitbitin ng mga ito ang pala at semento sa may timba. Bungad pa lang ng tarangkahan ng sementeryo, nadatna na nila ang mga pamilya at kamag-anak ng yumaong kanilang ililibing. Pumasok na ang karo ng sasakyan kung saan inihatid sa huling hantungan ng labi ng namatay. O tara na mga iho. Sumabay sila sa anod ng mga taong nagluluksa. Pumuno sa magkabilang tenga ng magkapatid ang palahaw ng iyak ng mga nagsisipaglibing. Naiiyak na rin ang 2 malokong magkapatid sa mga pag-iyak. Sumulubong ang kilay ni Mang Surok at sinaway ang 2. Hoy, mga iho, mga anak, bakit kayo umiiyak? Kasi po, nakakaiyak po. Dinalahit pa ng ubo si Chino.
saka suminga sa dulo ng kamiseta ni Philomer. Grabe, sobra pong nakakayak. Para pong may matay na ako. Kuya Philomer, saluhin mo ko. May matay ako. Kaya na. Oy, kayong dalawa, umayos nga kayo. Para kayo mga timang dyan Halina kayo. Kunwaring pinalis ni Philomer ang mga nangingilid nitong luha sa mga mata. Nandidiring pinahid nito ang dumikit na uhog sa damit nito ni Chino. Uy, Chino, kadiri ka talaga. Siningan mo pa yung damit ko nakakayak naman talaga Ikaw kaya ang umiyak. Hindi ka ba naman sipunin? Yak, umiyak kaya ako. Pero hindi naman ako kasing OA na kagaya mo. Oy, ano ba pinagtatalunan yung dalawa dyan? Bilisan niyo! Nandun na sa nicho yung ililibing natin Narinig pareho na magkapatid ang malakas na sigaw ni Mang Surok. Nandiyan na po, Tay. Eto naman si Tatay Surok. Parang hindi mabiro. Malamang iiyak tayo. May namatay Halika na. Paunahan tayo kay Tatay Tinapik ni Philomer si Chino sa likuran at pagkatapos ay tumalilis. Uy, ang daya mo, Kuya Philomer. Wala pang ang go Tumakbo na kagad. Uy, sandali. Naguunahan na ang dalawa patungo sa matanda. Di tuloy sinasadya na nababangga nila ang mga taong nakaputing nagsisipaglibing. Hingi naman ang hingi ng dispensa ang magkapatid sa parang ginawa ng playground ang sementeryo yun ng dalawa na taya-tayaan. Pagkarating sa nasabing nicho, naabutan nila na binabasbasan na ng pari ang kabaong ng namatay. Nakasilip na rin ang dalawang binatilyo kung sino yung nasa loob ng ataol. Naitutop nila pareho ang kanilang bibig sa isang dalaga na pakiwari nila kay dadlang nila ang nasawi. Sobrang ganda nun, kahawig ni Julie Vega. Mukhang manika na nasa loob lamang ng lalagyan nito. Sayang naman, kabata pa niya, Kuya. Napabusangot si Philomer at napayuko. Ganun talaga, Chino. Walang pinipiling edad ng kamatayan. Kung oras mo na, wala tayong magagawa kundi tanggapin ito. Pumagitna naman si Mang Surok sa dalawang magkapatid at magkabila itong inakbayan na matanda. Kaya kayo mga bata, habang mga bata pa kayo piliin nyo maging masaya. Huwag niyong problemahin ang maliit na bagay. Kapag nalulungkot kayo, kausapin nyo lang ako. Makikinig ako. Huwag niyong itatago ang mga problema ninyo. Hindi kayo iba sa akin. Para ko na rin kayo mga anak. Maliwanag ba? Magkasabay na sumagot ang magkapatid. Opo, Tay. Gagawin po namin yan. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo sa stress at problema. Hindi ko kayo pipilitin kung ano yung gusto niyo o magpapaligaya sa inyo. Pero hangad ko maging mabuti kayo sa kapwa ninyo. I-enjoy nyo lang kung ano ang hilig nyo sa buhay. Dala ng kuryosidad, tinanong ni Philomer kung anong nangyari sa kaedad niyang inilibing. Tay, ano po bang ikinamatay? Inunahan na niya ang binatilyo. Sumenya si Mang Surok gamit ang hintuturo na parang hiniwa niya ang kanyang liig. Agad na naintindihan naman yun ni Philomer at Chino kung ano ang ikinimatay ng dalagang yon. Okay po. Sinupalpal ni Philomer ng kamay ang bibig ni Chino upang hindi ituloy ang susunod nitong sasabihin. Huy, baka may makarinig sa'yo. Pagtinginan tayo. Tinanggal agad ni Chino ang kamay ni Philomer sa bibig nito. Para kasing may naamoy itong hindi maganda galing sa palad ng kapatid. Kuya, ano ba yan? Ang baho. Natikman ko pa. Ay, sorry Chino. Pinangkamot ko pala to ng pet ko. Nangati kasi kanina Oh, ayan na naman, ang kati. Inilusot nito ang kanang kamay sa puwet at marahas na kinamot ang butas ng puwet nito. Hoy, ang baboy mo, kadiri. Kaya pala amoy tol. Para pang masusuka-suka si Chino nang malasahan ng balat-alat na galing sa kamay ng kuya. Philomer, Chino, ano kayo?
Ang iingay nyo. Nagtatasal na yung pare oh. Kaagad na itinikom ng dalawang binatilyo ang kanilang bibig. Matapos ang pagdarasal, muling pumailanlang sa sementeryong yon ang mga palaho ng pag-iyak ng mga kamag-anak. Inilibing na nila yung dalagitang namatay at ipapasok na sa loob ng nicho nito. Pero bago yon, may inanunsyo muna si Mang Surok sa pamilya at kamag-anak. Sino po ba sa inyo ang may sakit dito? Tinanong niya ang mga nagsisipaglibing. Tumaas sa mga kamay ng pawang matatanda na may dinaramdam. Pati ang ginang na may deprensya sa mata. Humaplo si Mang Surok sa kabaong ng dalagitang inilibing. May ibinulong siya sa hangin. Sige po, magsilapitan na po dito yung mga may sakit. Pagkalapit ng mga may karamdamang makikilibing, isa-isa niyang hinawakan ang mga ulo nito. Pumikit ulit si Mang Surok at may inusal na kung ano. Pagkadilat ay napangiti ang matandang sepulturero. Sige po, pwede na po naming ilibing ito. Bukas na bukas din, gagaling na po kayo. Nailipat ko na po ang mga sakit ninyo sa inyong patay. Nagkatingin ng muli ang magkapatid. Nakaawang ang bibig. Manghang-mangha ang dalawa. Ibig sabihin, yun ang tinutukoy sa kanilang magkapatid na kakayahang magpagaling ng tatay-tatayan nilang sepulturero bilang albularyo. Ang paglipat ng sakit ng taong nabubuhay sa taong patay na bago yun mailibing. Ganyan pala ang ginagawa ni Tatay Surok sa panggagamot. Oo nga eh. Sa pagiging sepulturero niya rin pala, nagagamit yung pagiging albularyo niya. Sana turuan din tayo ni Tatay Surok kung paano yan, no, Chino? Napatango ang kapatid niyang binatilyong inchik. Oo nga. Ikaw ang higa, ako ang hahaplos. Nanlaki ang mga mata ni Philomer sabay bato kay Chino. Napahimas ng likuran ng ulo ang binatilyo. Aray ko naman. Kupakan kita dyan eh. Hoy, Philomer, Chino, pumarito kayo. Kung ayaw niyong isama ko kayo sa pagpasok dito. Nagsukatan pa ng tingin ng magkapatid. May dumaloy na kuryente sa pagitan ng isa't isa. Tsaka sinunod ang tatay-tatayang sepulturero. Kayo na magtapal nito. Kukuhanin ko lang yung lapida nito sa itaas. Sabay na tumango ang dalawa. Maigi nila yung tinakpang mabuti at pininis ang semento. Di kalaunan, umalis na rin ang mga nagsisipaglibing maski ang mga magulang na iyak ng iyak matapos sindihan ng kandila ang puntod ng anak. Dalawa na lamang silang nandoon sa patong-patong na nicho habang hinihintay ang ama-amahang si Mang Surok. Habang naghihintay, nakarinig sila parehong magkapatid na may hinang panaghoy. Biglang nakaamoy ng hindi kaaya-aya ang dalawa. Para bang nabubulok na laman. Napalunok si Philomer at marahang tumingin sa nakababatang kapatid. Takot na takot ito. Habang si Chino ay tumatagaktak na ang pawis sa sobrang kaba na napapalunok pa. Naaamoy mo ba yung naaamoy ko? Oo, naaamoy ko. Amoy patay. Nanginginig ang labing ibinuka ni Chino ang bibig. Utek, may nagpaparamdam na. Ina ako. Pinatukan ni Philomer si Chino. Ang utot mo pala yung amoy patay? Putik ka talaga. Sapo ni Chino ang tiyan habang namimilipit sa sakit. Taing-taing na talaga ako, kuya. Pinipigil ko lang eh. Ang tagal naman kasi ni Tatay Surok. O sige na, tumayo ka na dun. Sa likod ng nichong yun, oh. Turo ni Philomer sa likod ng nanlilimahid na puntod. Diyan lang ah, sa madamong baging yan. Kuya Philomer, samahan mo ko. Hinagod nito ang makapal na buhok sa konsumisyon sa kapatid. Anak ng titing naman oh. Kaya mo na yan. Natatakot ako kuya. Ang laki-laki mo na. Kuya, bilisan mo na. Tay-tay na ako eh. Ayan, mautot ako. Naitakip kagad ni Philomer ang kamay sa bibig matapos sunod-sunod na magpasabog ang kapatid. Sige na. Eto na ako. Sus Mariosep naman oh. Bilisan mo lang ah. Baka dumating na si Tatay Surok eh. Nagsalita habang takip-takip ang bibig.
Nang maupo si Chino sa matataas na damong bahagi ng sementeryo, inirina nito ang lahat. Umusal din silang dalawa ng makailang beses ng tabi-tabi po, habang inilalabas lahat ng binatilyong inche ang sama ng loob. Kuya, kuha ka naman ng pampahid sa pit ko. Nagsalubong ang kilay ni Philomer. Kunyemas ka naman. Pati ba naman yun po problemahin ko? Bilis na kuya. Naitirik nito ang mga mata at naghanap ng papel sa basurahan. Pumunit ito doon ng kapiraso at inabot sa binatilyo. Oh, eto na. Bilisan mo. Ang baho eh. Kinuha ni Chino ang isang pahinang lukot na papel ng dyaryo na galing sa basurahan at saka ipinuna sa puwet nito. Ano? Tapos na ba? Hindi nakasagot si Chino. Gumuhit sa itsura ni Philomer ang pagtataka. Sinilip nito ang kapatid na parabang natigalgal na nakatuwad. Malakas na tinawag nito ang binatilyo. Hoy, Chino! Ano? Tapos na ba? Parang natulala ka dyan. Anong nangyari sa'yo? Isinuot na nito ang hinubad na salawal. Utal-utal itong may sinabi sa nakakatandang kapatid. Kuya, nakita ko po si Nanay Mayumi. Dumaan siya sa harap ko. Malungkot siya, kuya. Malungkot po siya. Naipagsak ni Philomer ang balikat. Sino naman? Wala na si Nanay Mayumi, no? Masaya na siya sa piling ng ating Panginoong Hesus. Namamalikmata ka lang. Sa kita mo, nangangalumata ka na. Dala lang ng puyat yan. Ikaw kasi, nire-replyan mo kasi yung mga baklang nag-aalok sa'yo ng 150. Iwasan mo na yung pagpupuyat. Kung ano-anong nakikita mo tuloy. Pero kuya, si Nanay Mayumi talaga. Tara na. Naririnig mo yun? Tinatawag na tayo ni Tatay Surok. Hindi na nakuha pang magpaliwanag ni Chino. Nagpatangay na lang ito sa kinakapatid habang tinatanaw sa malayo ang kaluluwa ng inang si Aling Mayumi na matamlay ang muka. Kayo talaga mga bata kayo, saan kayo nagsusuot? Pinag-alala niyo ako ah. Ito po kasi si Chino eh, Jumerbox. Sobrang baho. Mas masahol pa sa amoy ng patay eh. Ala, si Kuya Philomer, parang siya. Kala mo hindi amoy patay yung tae niya. Gwapo lang tayo pero pare-pareho tayong mababawan tae no? Oo, ayan. Magsisimula na naman kayong dalawa. Tumigil na nga kayo. Pare-pareho lang tayong pantay-pantay ang amoy ng utot natin. Gusto nyo ipaamoy ko yung sa akin ha? Ayan. Sabay na nanlaki ang pares na mga mata ni Philomer at Chino at sabay na tumingin sa isa't isa. Tandao, amoy imbornal, Tatay Surok. Tuluyan ng bumaliktad ang sikmuran ni Philomer. Napasokan nito sa sobrang bahong utot na inilabas ni Manong Surok. Tigilan mo na yung kaartihan mo, Philomer ha. Tara na, umuwi na tayo. Sa hapon naman, may aasikasuhin ulit tayong ililibing mamaya. Sinunod na lang ng magkapatid ang sinabi ni Mang Surok. Tangkang paalis na sana ang tatlo nang magsalita si Chino. Tatay Surok, pwede po bang dumaan muna tayo sa puntod ni Nanay Mayumi? Ipagtirik po muna natin siya ng kandila. Sumama ang timpla ng pagmumukha ng matandang sepulturerong bumaling sa binatilyo. Anak, Chino, pagod na ako eh. Pwede bang, Tay, wala pa pong 40 days si Nanay Mayumi. Ha? Ano ba pinagsasabi mo, anak? Philomer, ano bang sinasabi nitong kapatid mong to? Hinarap ni Philomer ang nakababatang kapatid. Chino, anong nangyayari? Anong pinagsasabi mo kay Tatay Surok? Bakas ang pamumutla sa mukha ni Chino. Para ba itong natuturete o nababalisa? Kuya Philomer, hindi matahimik si Nanay Mayumi. Nagpapakita siya sa akin, kuya. May gusto siyang sabihin sa akin. Nangangailangan po siya ng tulong natin, kuya. At anong tulong naman yon, Chino? Naningkit ang mga mata ni Mang Surok. Para ding nagliliyab ang pares na mga mata noon nang tinanong si Chino. Tatay Surok, nakita ko po kasi kanina si Nanay Mayumi. Malungkot po ang mukha niya. Para pong nangingi siya ng tulong. Tulungan po natin si Nanay Mayumi, Tay. Hindi pa po siya matahimik eh. Hindi po ba albularyo po kayo?
Baka naman po makausap mo si Nanay Mayumi para po matahimik na po talaga yung kaluluwa niya. Tumawa ng malakas si Mang Surok. Albularyo ako anak, hindi espiritista. Huwag ka magpatawa dyan. Ang lakas mo namang mag-joke. Ito ang pinaka nakakatawang narinig ko sa tanang buhay ko. Nagbaba ng ulo si Chino para tuloy itong nainsulto sa sinabi ng may edad na lalaki. Tay naman, hindi ako nagbibiro. Umihingi po talaga si Nanay Mayumi ng tulong. Humihingi ng tulong, hindi nagsasalita. Pinagloloko mo ba ako, Chino? Malakas na napailing ang binatilyo. Hindi po tay, hindi kita niloloko. Alam mo, iho, yang nakita mo, katang-isip mo lang yan. Hindi mo pa siguro tanggap na patay na ang nanay mo, kaya patuloy mo pa din siyang nakikita kahit wala naman talaga. Ay, maniwala naman po kayo. Bilang 3 dekada ng sepulturero at nagsiservisyo sa mga patay, ang mga taong patay na hindi na umiiral pa dito sa mundong ibabaw. Yang kaluluwang nakikita mo, ulitin ko ha, katang-isip mo lang yan. Saka paano mo naman nasabing humihingi siya ng tulong hindi nga nagsasalita, di ba? Gumisi ka nga sa katotohanan, Chino. Patay na ang nanay mo. Isa lang yang malaking kalokohan. Ang sakit mo naman magsalita, tay. Parang ipinamumukha mo naman sa akin na sinungaling ako. Bakit? May sinabi ba akong sinungaling ka? Ang tamang tawag yata sa iyo timang. Isa kang malaking timang. Ay nako, Philomer, pagsabihan mo nga yung kapatid mo na huwag gamit ng ipinagbabawal na gamot. O baka naman humihit-hito na katol. Kung ano-ano nakikitang halusinasyon Isang malaking kahibangan niyang entidad na yan. Kaya pwede ba, umuwi na tayo. Kalimutan niyo na yung Nanay Mayumi niyo. Patay na siya Ako na ngayon ang magulang niyo simula ngayon. Ang buhay pa na nandito na kumupkup sa inyo. O dali na, umuwi na tayo. Pinaiinit yung ulo ko Mabilis na naglakad palayo o matandang sepulturerong ramdam na ang nagliliyab na presensya. Tuluyan ng bumigay ang loob ni Chino. Hindi na kinayanan ng binatilyo ang mga sinabi ng matandang albularyong sepulturero. Sabi naman si Tatay Surok, bakit ganun? Wala ba siyang damdamin? Pinagluluksapan natin si Nanay Mayumi. Kung makaasta siya, parang dinidiktahan tayo na tuluyan na natin kalimutan ang taong unang nagpalaki sa atin. Hinagod-hagod naman ni Philomer ang likuran ng nakababatang kapatid para aluhin. Hayaan mo na si Tatay Surok. Matanda na kasi kaya masyadong bugnutin Saka isa pa, binata pa. Walang asawa, walang jowa. Pagpasensya na lang natin. Pero kuya, hindi ko talaga matanggap Kaya natin yan. Matapang tayo, di ba? Tanda mo yung sabi ni nanay dati nung nabubuhay pa siya? Dapat, palagi tayong maging matapang sa hamon ng buhay. Niyakap ni Chino ang kuya-kuyahan nitong si Philomer. Kumalas naman sila sa pagkakayakap nang paggalit na tawagin sila ng malakas ni Mang Surok. Ay, ano ba kayong dalawa? Kanina pa ako tawag ng tawag sa inyo Drama kayo ng dramang dalawa. Para sabihin ko sa inyo wala tayo sa teleserye at hindi kayo mga artista. Bilisan nyo na! Naaksayan nyo oras ko Pinalis ni Philomer ang mga luhang nangilit sa mga mata ni Chino. Iniyakan na ng binatilyo ang nakababatang kapatid. O tara na, huwag mo nang isipin si Nanay Mayumi. Masaya na si Nanay kung nasan man siya naroon ngayon. Huwag mo na ring isipin ang mga sinabi ni Tatay Surok. Sumunod na lang tayo sa kanya, okay? Pinanatag ni Chino ang kalooban. Sinundan na lang nila ang tatay-tatayang sepulturero at umuwi sa may kataasang bahay. Pagka-uwi, kaagad na humilatang 3 sa kama dala ng pagod. Nilamon sila pare-pareho ng kaantukan. Wala pa mang kalahating oras sila nakakatulog, napabalikwas na napasigaw ng bangon si Chino. Parang hingal kabayo itong umiiyak. Napabalikwas din ang bangon ng matandang si Mang Surok at Philomer sa sigaw ng binatilyo.
Marasa napakamot ang ulo ang maedad na lalaki sa pagkakaunsyami ng kanyang masarap na pagkakatulog. Estorbo naman oh. Bakit ka ba sumisigaw Ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Tatay Surok, Kuya Philomer, si Nanay Mayumi, napanaginipan ko. Sabi niya sa akin, kinulam po siya. Nakahawak po siya sa tiyan niya. Sumasakit daw po yun Para daw tinutusok. Kuya, alam ko na kung ano ikinamatay ni Nanay Mayumi. Kinulam siya. Kinulam ang nanay natin. Hinawakan ni Philomer ang nakababatang kapatid na binangungot. Panaginip lang yun, Chino. Hindi yun totoo. Kabaliktaran yung panaginip mong yun. Baka kasi iniisip mo si Nanay Mayumi bago ka matulog kaya mo siya napanaginipan. Hindi, Kuya Philomer. Parang totoo po. Humihingi po siya ng tulong sa akin. Gusto niya po ng ustisyang mahanap kung sino yung taong kumulam sa kanya. Hindi po matahimik ang kaluluwa niya Kuya, hanggat hindi natin mahanap ang taong pumatay kay nanay, hindi talaga siya matatahimik. Oo, Tana. Etong tubig Ikalma mo yung sarili mo. Lakasan mo yung loob mo. Ayos lang yan. Wala pa namang 40 days si nanay Sigurado kung gumagala pa yung kaluluwa niya, kaya siya nagpapakita sa'yo. Pero totoo, Kuya. May kumulam sa kanya. Ate Surok, tulungan niyo po kami ni Kuya Philomer. Lalong-lalo na po si nanay namin na hanapin ang taong kumulam kay nanay. Parang awa niyo na po. Gaya ng dati, nung una niyang nasilayan ng magkapatid, lumambot muli ang mukha niya at ang kanyang puso sa mga ito. Tila tumagos sa kanyang damdamin ang pagsusumamo ng binatilyo. Gusto niyo talagang malaman ang taong kumulam sa nanay niya? Sinimot muna ni Chino ang laman ng baso ng malamig na tubig bago tumango-tango na sumang-ayon. Opo, tatay. Gusto po naming malaman kung sino yung pumatay kay nanay. Kinulam po siya Nakakatiyak po kami. Di ba po, Kuya Philomer? Mahinang nakitango na rin ng binatilyong si Philomer. Tama po yun, Tatay Surok. Sobrang malusog po si Nanay Mayumi namin nung nabubuhay pa siya Puro kinakain nga po nun, mga gulay at prutas lang. Hindi po siya kumakain ng karne. Sa edad po niya na 6 na po, wala po siyang kahit na anong sakit. Hanggang isang araw po, hindi na po siya nagising. Sinusubukan po namin siyang gisingin kaso ayaw pong mag-response ni Nanay Mayumi. Hindi na po talaga siya nagising. Nakayukong tinapik-tapik ni Mang Surok ang balikat ng dalawang binatilyo. Pero bakit hindi niyo siya dinala sa purinarya? Sa morgue noon. Marami naman pwedeng tumulong sa inyo, di ba? Burial assistance at death assistance. Parehong napailing ng ulo sila Philomer at Chino. Ayaw po kasi ni Nanay Mayumi ng gastos hanggang sa kauli-uli ang buhay niya Yung ipon po niya sa SSS at sa burial, para daw po sa amin yun. Hanggang sa kauli-uli ang buhay, iniisip niya pa rin kami. Kaya yun po, Tatay Surok. Gumawa po kami ng kabaong magkapatid para kay nanay. Ibinurol po namin siya sa amin, kaso lang po, kami lang pong dalawang magkapatid ang nasa burol ni nanay noong mga panahon na yun Kahit na, dapat tumingi pa rin kayo ng tulong sa ahensya natin o gobyerno. Napabuga ng malalim na hangin si Mang Surok. Pero, hayaan niyo. Pagkatapos nating maglibing mamaya, aalamin natin ang taong kumulam sa inyong nanay sa pamamagitan ng pagtatawas ko mamaya. Okay? Tuwang-tuwa na nagpasalamat sina Philomer at Chino. Kasabay noon ang makabagbag damdaming pagyakap sa mabuting sepulturerong albularyo. Matapos masikaso ang panghuling libing sa araw na yon, 7:00 ng gabi nang isagawa ni Mang Surok ang kakaibang pagtatawas. Pinahanda na matandang albularyo ang mga tipikal na kasangkapan sa pagtatawas sa dalawang binatilyo. Isang stainless na palanggana, maligamgam na tubig at mga kandila. May kakaibang dahong kulay ube rin na bitbit ang sepulturero na hindi mawari ng magkapatid kung ano.
Ngayong nakahanda na ang mga gagamitin natin sa pagtatawas, umpisahan na natin. Anunsyo ni Mang Surok sa magkapatid. Nahiwagaan naman ng kaunti si Chino kung anong gagawin ng matanda. Sigurado po ba kayo, Tatay Surok? Epektibo po yung gagawin nyo para po malaman natin kung sino ang kumulam kay Nanay Mayumi? Sinibat na masamang tingin ng matanda ang binatilyo. Bahagyang nasindak si Chino sa tingin yun ng ama-amahan. Ay bakit, Chino? Minamalit mo ba ang maaari kong gawin? Nanginginig na sumagot ito sa kanya. Hindi naman po, Tatay. Nagtatanong lang naman po ako eh. Nagbaba ng tingin ng binatilyo. Tinapik ni Philomer ang kanan nitong balikat. Huwag ka na kasing sumagot. Tumutulong na nga yung tao yo. Nagtatanong lang naman eh. Masama ba? Bahagyang nagtaas ito ng kanang kilay. O sige na, simulan na natin. Isinuot ni Mang Surok ang pulang bandana sa kanyang noo. Nag-Indian seat ang tatlo. Habang ang nasa gitna ay ang stainless na plangganang may laman ng mainit na tubig. Sinindihan niya ang puting kandila at pinatakan yung palanggana ng tulo nun. Pagkapatak ay may sinambit na kakaibang lingwahe ang matanda. Pumikit siya habang umuusal ng mensaheng pinapadala niya sa kandila sa pagtatawas. Sa bawat patak ng kandila, kakibat noon ang makapangyarihang katagaan na gusto niyang sabihin. Tila ba nagkaroon siya ng koneksyon sa bawat pagtulo ng kandila sa planggana at sa bawat pagbigkas, mas tumitindi ang nararamdaman ng magkapatid sa presensya ng ama-amahan. Kuya, tumatayo ang balahibo ko. Yung tibok ng puso ko, kuya. Ang lakas. Huwag ka mag-alala, Chino. Ganyan din ang nararamdaman ko. Yung tibok ng puso ko ay para sa'yo. Mahal na ata kita, Chino. Uy, kuya, umayos ka nga. Nakuha mo pang magbiro. Kung totoo man tong nararamdaman ko, hindi ako nagbibiro. Tumigil ka nga, kuya. Mas lalo tuloy akong kinikilabutan sa pinagsasabi mo eh. Hinimas ni Chino ang mga balahibong nagsitayuan sa braso nito. Pataman lang na minamanmana na magkapatid ang susunod na maaring gawin ng albularyo. Binuksan ni Mang Surok ang pares ng kanyang mga mata. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid ng purong itim na parehas ang mga mata na matanda. Patuloy pa rin sa pagsambit ng makapangyarihang kataga si Mang Surok. Hindi mo ako kaya. Kailanman, hindi mo ako matatalo. Hindi mo maaagaw ang magkapatid sa akin. Umalis ka dito. Sinabi ko umalis ka. Alis! Alis! Pumainlan lang ang sigaw na yun ni Mang Surok na tila ba may nakita na kung ano. Parehong may gumuhit na pagtataka sa dalawang binatilyo. Hindi nila batid kung ano ang itinataboy ng matanda. Kuya Philomer, bakit ganun? Parang may kinakalaban yata si tatay ah. Hinaan mo ang boses mo. Marinig ka ni Tatay Surok. Ano ba yung tinataboy ni Tatay Surok? Hindi ko maintindihan eh. Baka yung kumulam kay Nanay Mayumi. Ganun ba? Oo, kaya sana matalo na ni Tatay Surok yung kumulam kay Nanay. May pagiganti ni Tatay ang kamatayan ng ina natin. Sana nga, kuya. Pwede tiko mo na yung bibig mo. Panoorin na lang natin si Tatay kung papaano niya talunin yung mangkukulam na yun. Oo, sige kuya. Binalingan pa ni Philomer na masamang tingin ang itinuring niyang kapatid. Nang makuha yun ni Chino, kunwari iziniper nito ang bibig para manahimik at hindi na magsalita. Maya-maya, habang isinasagawa ni Mang Surok ang itim na ritual, parehong nasorpresa ang magkapatid nang bahagyang umangat ang kanyang katawan. Kung ayaw mo kaming lumayan, pwes, mapipilitan akong gamitin ang pinakamalakas kong pwersa laban sa'yo. Ipinagdahop ni Mang Surok ang parehong mga palad. Ikiniskis niya yon hanggang sa mag-init. Napangiti siya nang baliin niya ang nasindihang kandila. Kapag dakay, nakarinig siya ng malakas na panaghoy. Nagkatinginan muli ang magkapatid sa maraming pagkakataon. Tila pamilyar sa dalawang binatilyo ang pagsigaw na yon. Kuya, si ano yun ah?
Naputol ni Chino ang susunod na sasabihin nang kumalma na ang buong paligid. Namatay na rin ang sindi ng kandila na pinutol ni Mang Surok. Paglapat ng katawan ng matanda sa sahig, bumalik na rin sa normal ang kanyang mga mata. May kinuhang natuyong kandila sa planggana ng matanda. Ipinakita niya yon sa magkapatid na binubundol pa rin ang takot sa mga nangyari. Base sa hugis sa tulma ng natuyong kandila, isa yung babae. Etong kumulam sa Nanay Mayumi nyo. Magkapanabay na tumayo ang dalawang binatilyong tinitigang maigi ang natuyong kandila sa may planggana. Kinutuban bigla si Chino sa hindi nito malamang dahilan. Ano pong nangyari, Tatay Surok? Natalo niyo po ba yung babaeng kumulam sa inainahan namin? Mahinang napatango si Mang Surok. Mahirap siyang kalabanin, pero mabuti na lang nawala na siya. Hindi na niya kayo guguluhin pa. Nalaman niyo po ba kung anong pangalan ng kumulam kay nanay? Hindi. Basta, wag mo na akong tanungin. Ang importante, natalo ko yung pumatay sa nanay niyo. Maliwanag? Pinantilatan niya ng mga mata si Chino. Nakita niyang napalunok sa takot ang anak-anakan. Umangat ang sulok ng kanyang labi. Opo, Tay. Nagtatanong lang ang init na kaagad ng ulo. Makilakasan yung sinasabi mo. Alam mo naman bingi na ako Tanda na. Opo. Sorry po. Parang biglang kinuryente ang bibig ni Chino at natatarantang sinagot ang matanda. O ngayon patay na rin ang kumulam sa Nanay Mayumi nyo. Tumigil na kayo. Lalo ka na, Chino. Naipagiganti ko na ang nanay mo. Tingin ko naman matatahimik na ang kalooban mo. Hindi na magpapakita sa iyo yon, sigurado ako dyan. Tinalikuran na ni Mang Surok ang magkapatid. Nag-iwan naman sa dalawang binatilyo ng makahulugang mensahe ang kanilang tatay-tatayan sa kanila. Wari bang nakakatiyak na ang matanda na hindi na nga magpaparamdam si Aling Mayumi kay Chino. Kuya Philomer, sana nga matahimik na si Nanay Mayumi. Sana napatay na ni tatay nating si Pulturero yung kumulam sa kanya, no? Ang dami mong inaalala, Chino. Di ba, sinabi na nga ni Tatay Surok na pinatay na niya yung kumulam kay nanay. Kaya mo na yun. Dapat nga magpasalamat pa tayo kay Tatay Surok Kundi dahil sa kanya, hindi natin makukuha ang hustisya na para kay Nanay Mayumi. Pero kuya, may kutob talaga ako na buhay pa yung kumulam kay nanay Ang lakas ng pakiramdam ko. Ay nako, baliwalain mo na yung pag-overthink mo. Ipahinga na lang natin to. Pakakasama pa sa'yo yan Sinubukang tanggalin ni Chino ang masamang kutob na nararamdaman sa dibdib nito, na hindi papatay ang kumulam sa kanilang pinakamamahal na yumaong ina. Dahil malakas ang tiwala ng binatilyo na nasugpo na ngayon ng ama-amahan nilang si Pulturero at albularyo na si Mang Surok. Subalit habang tumatagal, mas lalo lang nababalisa ang binatilyo. Bigla-bigla na lang nagigising si Chino sa hindi nito malamang dahilan. Para ding nagpapakita si Aling Mayumi sa panaginip nito. Maputla at malungkot ang mukha. Dagdag pa dito, nakikita niyang dumadaing sa sakit ang mapupungay na mga mata ng kaluluwa ng matandang babae. Bumukas ang pag-aalala sa mukha ni Philomer. Hindi na kasi malaman ng binatilyo kung ano ang nangyayari sa nakababatang kapatid. Habang si Mang Surok naistorbo na sa hindi maayos na pagkakatulog ng anak-anakan. Hoy, ano ba nangyayari sa iyong bata ka? Palagi ka na lang nagigising sa 10 oras ng gabi. Bakit hindi mo kasi sabihin kung ano yung napapanaginipan mo? Ang Nanay Mayumi mo na naman ba? Chino, sabi mo na sa amin, si Nanay Mayumi ba yung napapanaginipan mo gabi-gabi? Ano? Palipat-lipat na tiningnan ni Chino si Philomer at si Mang Surok. Nag-aalinlangan siyang sabihin ng totoo dahil ayon sa paywatig ng ina-inahan sa panaginip, huwag muna nitong sasabihin kay Kuya Philomer at kay Mang Surok na nagpapakita ang kaluluwa ng ginang si Binatilyo. Baka mas lalo pa raw itong mapahamak. Pumilik-pilig ng ulo si Chino.
Itinanggi nito kung sino ang laman ng masama nitong panaginip. Wala po, Tatay Surok, Kuya Philomer. Talagang nagigising lang po ako gabi-gabi kapag hindi po ako makatulog. Ay, ganun ba? Ay, teka lang ha. Painumin kita ng kape. Magpapakulo lang ako ng tubig at ako'y magtitimpla para sa'yo. Ay, Tay, wag na po. Makakatulog din po ako maya-maya. Hindi lang po ako mapakali. Paano yan? Dapat bandang 8:00 ng umaga mamaya nasa sementeryo na tayo. Maaga dapat tayong nandun dahil nakaschedule na yung ililibing natin. Wag po kayong mag-alala, Tay. Makakatulog din po ako nito. Sige na po, mahiga na po tayo. Sigurado ka, Chino, ha? Opo, Kuya. Wag mo lang kasing sipain yung mukha ko para makatulog ako. Ang kulit-kulit mong matulog eh. Para kang sinasaniban rin eh. Aba, gusto mo makatikim ulit? Oo, ayan. Magsisimula na naman kayong dalawa. Pumirmi na kayo't matulog na. Baka mapalo ko kayo dyan ha. Bumalik na sa kanya-kanyang higaan ng tatlo. Ngunit akala ng binatilyong si Chino makakatulog na itong muli pagkalapat ng likod sa kama. Doon pala ito nagkamali. Hindi na ito tinantana ng isipin sa pagpapakita ni Nanay Mayumi sa panaginip. Naririnig pa rin ang binatilyo sa puno ng tenga nito ang paulit-ulit na sinasabi ng yumaong ginang. Hindi pa patay ang taong kumunam sa akin. Tulungan mo ako, anak. Mag-ingat kayo ng puyo mo sa kanya. Masyado siyang makapangyarihan. Magtulungan kayong dalawang makamit ang hustisya na para sa akin. Mariing ipinikit ni Chino ang mga mata at tinakpan ng magkabilang tenga. Sinabunutan pa nito ang sariling buhok. Para bang masisira ang eardrums ng binatilyo sa umaalingaw-ngaw na panaghoy na yon ng ginang. Nanay Mayumi, tama na po. Huwag na po niyo akong guluhin. Gusto ko na pong matulog. Patahimikin mo na po ang isipan ko, Nay. Masinsinang kinausap ni Chino sa pamamagitan ng isip ang ina. Di kalaunan, unti-unti ay naglalaho na lang na parang bula sa pandinig ang paulit-ulit na panaghoy na yon sa puno ng tenga nito. Nagpasalamat naman ang binatilyo sa ginang. Nangangako po ako sa inyo, Nanay Mayumi. Hahanapin po namin ni Kuya Philomer ang taong kumulam sa inyo. Kami po mismo magkapatid ang tutugis sa kanya. Nauna pa sa pagsikat ng araw ang tatlo na pumunta sa sementeryo. Tinuntun nila ang nityong paglilibingan ng bago nilang customer. Naghalo na kagad ng semento ang magkapatid. Habang si Mang Surok, hindi mapakaling nagpapalinga-linga sa paligid. Hindi maganda ang timpla ng kanyang muka. Para bang may gumugulo sa kanyang isipan. Isa pa sa napansin ng magkapatid na parang may ibinubulong siya sa hangin na hindi nila mawari kung ano. Hindi na nakatiis si Philomer na tanungin kung ano yung bumabagabag sa isip na matanda. Tay, bakit hindi po kayo mapakali dyan? May nakikita po ba kayong hindi namin nakikita ni Chino? Ay, pasensya na. Ganun ba yung napapansin niyo sa akin mga anak? Kapwa naman napatango ang magkapatid. Opo, Tay. Ano po bang nangyayari? Ay, wala ito. Ganito lang siguro pag tumatanda na. Alam nyo na, marami nang iniinda na kung ano-ano. May depresya na sa utak. Ay sige na, ituloy nyo na lang yung paghahalo ng semento. Malapit nang dumating ang panibagong ililibing natin. Sigurado po kayo, Tay, ha? Baka gusto niyo pong umuwi muna kayo sa bahay. Kami na pong bahala dito ni Chino. Yakang-yaka na po namin ito. Oo nga po, Tay. Sisiw na po sa amin to. 2 buwan na rin po simula nung kinupkup niyo po kami at ipinasok sa hanap patay na ito. Nagtaas baba naman pareho ang magkabilang kilay ng dalawang binatilyo. Ay, hindi. Tutulungan ko na kayo. Sayang din yung kikitain natin ngayong araw. Wala akong bayad. Ilang sandali pa, dumating na ang karo ng patay habang nasa likuran ng mga taong nakaputing nagsisipaglibing. Inapangan nyo ng 3 maglilibing doon. Subalit, parehong nanlaki ang mga mata ni Philomer at Chino
nang makitang may nakatayong babae sa ibabaw ng sasakyang pampatay. Isang matandang babae. Kuya, nakikita mo ba kung ano yung nakikita ko? Oo, si Nanay Mayumi. Sa wakas kuya, nakita mo na rin siya. Sabi ko sa iyo eh. Sa isang kisap mata lang, bigla na lang nawala ang ginang sa ibabaw ng karo. Nagkatinginan muli ang magkapatid. Wow! Magic! Pareho silang tumalikod nang makaramdam ng malamig na presensya. Ganun pa lamang ang pagkagimbal ng magkapatid nang tumambad sa kanila ang kaluluwa ni Aling Mayumi. Ubod ng lakas na napasigaw ang dalawang binatilyo sa gulat. Napatras sila ng palapit ang entidad ng ginang. Nanay Mayumi, ano pong pakay mo? Tapos na ang 40 days mo ah. Bakit ka pa rin nagpapakita kay Chino? Sa aming dalawa, pinatay na ni Tatay Surok yung kumulam sa inyo ah. Mas nagdilim ang anyo ng matandang kaluluwa. Hindi papatay ang taong kumulam sa akin. Nay, sabi mo na kasi sa amin kung sino yung taong kumulam sa inyo. Kaya ka namatay. Magsalita ka naman na maayos. Kapag dakay nawala na namang parang bula sa kanilang harapan ang multo ni Aling Mayumi. Pumihit naman palingon ang magkapatid nang tawagin silang pareho ni Mang Surok. Philomer! Chino! Tulungan niyo na ako dito, dali! Agad namang dinaluhan ng magkapatid ng matanda at sabay na binuhat ang kabaong para ipasok sa kinalalagyan nitong nicho. Nagkatitigang muli ang magkapatid sa isa't isa. Hanggang ngayon, palaisipan sa dalawang binatilyo kung sino ang sumalbahe kay Aling Mayumi hanggang sa bawian nito ng buhay. Habang inihintay ang panibago nilang ililibing sa sementeryong yon, umalis muna si Mang Surok para may asikasuhin sa bahay. May kukuhain daw itong ibang kagamitan sa pag-ukay na ibabaon naman nilang patay sa paglilibingan sa kabilang bahagi ng sementeryong yon sa lupa. Naiwan na magkapatid sa libingan ng mga yumao sa gawing patong-patong na nicho. Doon na nakakuha ng pagkakataong pag-usapan ng binatilyo ang tungkol sa pagpapakita at pagpaparamdam ng ina-inahan nilang si Aling Mayumi. Sino nga ba talagang kumulam kay Nanay Mayumi, Chino? Bakit hindi siya matahimik? Hindi ko nga alam, kuya eh. Ipaalam na ulit natin ito kay Tatay Surok. Tsaka kung tutulungan niya tayong muli na alamin kung sino yung pumaslang kay nanay. Pero kuya, napanaginipan ko kasi si Nanay Mayumi nung isang araw. Huwag daw natin itong sasabihin kay tatay. Yun ang sabi niya. Ha? Bakit? Napakibit balikat si Chino. Hindi ko alam kuya. Baka ayaw ni nanay na may maistorbo pang ibang tao. Hindi naman na ibang tao si Tatay Surok sa atin eh. Bakit ayaw ipasabi ni nanay? Ewan ko kuya. Sobrang gulo. Sobra na akong... Ha? Ano ito? Oh, bakit Chino? Anong nangyari sa'yo? Bakit parang may... Hala? Ang kati. Ang nakakairita. Ano ba itong nangyayari sa atin? Ay, ang sakit. Ang kati-kati sobra. Kuya, kamutin mo yung likod ko. Hindi ko maabot eh. Ang kati. Nagpapakamot ka pa. Ang kati nga din ng likuran ko. Di, magkamutan na lang tayo ng likod, kuya. Marahas na nagkamutan ang magkapatid sa isa't isa. Parang may mga maliliit na bulating gumagapang sa loob ng balat ng dalawang binatilyo. Mas tumindi pa ang pangangati ni na Philomer at Chino nang hindi lang bulate ang nasa likod ng kanilang balat, kundi maninipis na mga linta. Kuya, ang sakit-sakit na. Paano natin tatanggalin to? Sino bang gumagawa nito sa atin? Hindi ko alam. Ang sakit sobra. Dumadami na sila. Kayong kumulam kay Nanay Mayumi. Tayo naman ngayon ang susunod niyang patayin sa itim na kapangyarihan niya. Nasaan ba kasi si Tatay Surok eh? Hindi natin tanggal to. Aray! Napaiga na ang dalawang binatilyo sa lupa. Gumulong-gulong na ang mga ito. Maibsan lang ang nararamdamang matinding pangangati sa buong katawan. Kuya, umabot na sa ulo ko yung mga bulate at linta. Aday ko. Nasa sentido ko na nga rin eh. Diyos ko, Panginoon, tulungan niyo po kaming magpatid. Ang kati na po sobra. Diyos ko, mga anak, anong nangyayari sa inyo?
Mabilis na tumalima si Mang Surok nang datnan niya ang 2 binatilyong nangingisay na sa sobrang pangangati. Tay, tulungan niyo po kami. Sobrang kati na po. Gumawa na po kayo ng paraan, Tay. O sige, teka lang. Hetong kandila, hawakan niyo pareho yan. Sisindihan ko lang. Magdadasal ako. Gagawin ko yung ritual. Sinunod ng 2 binatilyo ang sinabi ng Mang Surok. Hinawakan nga ni na Philomer at Chino ang kandila. Sinindihan ng tuktok noon. Saka sinimulan ng umusal ng orasyon. Huwag niyong bibitiwan ha. Kahit ano mangyari, hayaan niyong tumulo sa katawan niyo ang patak ng kandila. Hindi na nakasagot ang magkapatid. Habang tumutulo yun, nakapikit si Tatay Surok at inuorasyonan ang 2 binatilyong kinukulam. Sa bawat mainit na pagtulo ng likido ng kandila sa katawan ng 2, ay ang pagdaing ng mga ito na tinutuyo yun sa balat ni na Philomer at Chino. Tiisin niyo lang mga anak, makakaraos din kayo. Ilang sandali, naubos na rin sa kamay ng 2 ang mga kandilang hawak. Umalon-alon ang dibdib ni na Philomer at Chino. Nanginginig pa rin ang katawan ng 2 binatilyo habang umuusok ang ibabaw ng dibdib ng natuyong kandila doon. Tuluyan lang nawala ang pangangati sa buong katawan ng magkapatid. Ngunit napalitan naman yun ng init na nararamdaman ng mga ito sa buong katawan. Mahabaging Panginoon. Napaantanda ang matandang sepulturero. Mabuti pa ihatid ko na kayo sa bahay para makapagpagaling at magpahinga. Ako na muna magtatrabaho ngayong araw na ito sa sementeryo. Nag-aalalang pahayag ni Mang Surok sa mga binatilyo niya. Maraming salamat po talaga, Tatay Surok. Huwag ka na magsalita, Philomer. Makakasama pa sa iyo yan teka, ayaw niyo bang tumayo? Magpapatulong ako sa mga kapwa ko sepulturero para ihatid kayo sa... Tay, ayos lang po kami. Kaya na po namin. Pinilit ng magkapatid na tumayo. Inalalayan nila pareho ang isa't isa. Nag-akbayan habang mabagal na naglalakad. Mauna na po kami. Paglabas ng sementeryo ng magkapatid, bigla namang nagdilim ang anyo ni Mang Surok. Kasabay noon ang biglang paglitaw ng kaluluwa ni Aling Mayumi sa harap na matanda. Nanlilisik ang mga mata ng yumaong ginang sa kanya habang isa-isang nagkakandalaga sa mga buhok nito sa ulo. Ayaw mo ba akong tigilan, Mayumi, ha? Gusto mo bang mapahamak ang mga anak-anakan mo, ha? Sa pagsinghal na yun ni Mang Surok, bigla na lang ding naglaho sa isang iglap ang entidad. Hayop ka, Mayumi. Magpakita ka sa akin. Hinahamok kita! Nang gigigil na kinagat na matanda ang pang-ibabang labi. Ikinuyom niya ang maugat na kamao. Hinawakan ng mahigpit ang bakal na pala at malakas yung hinampas sa lupa. Patay ka na, di ba? Sabi ko naman sa'yo, oras na ba patay kita? Isusunod ko ang mga anak mo. Pero bakit ka nagpapakita sa kanila? Para balaan, ha? Nagpipipilig ang ulo ni Mang Surok. Matalimang tingin niyang inilibot sa paligid ng sementeryo. Sinasabi ko sa'yo, magpakita ka pa ulit sa akin. Kukulamin ko ulit ang 2 anak mo. Sisiguraduhin ko sa iyong mamamatay na sila sa itim na kapangyarihan ko. Hala! Sige, Mayumi! Dito ka! Pumailan lang ang sigaw na iyon ng sepulturero. Walang tugon o anumang nagpakita sa kanyang kakaibang nilalang. Gusto mo pa yata dalawin kita Sige, silence means yes! Parang hungkag na tumawa ng malakas si Mang Surok. Parang isang mabangis na mangkukulam. Mabigat ang presensyang naglakad ang matanda patungo sa abandonadong dulo ng sementeryo kung saan nila inilibing si Aling Mayumi. Pagkarating sa abandonadong himlayan ng mga yumao, sumabog agad ang amoy ng nakakasulasok sa paligid. Dumapo yun sa kanyang ilong, ngunit hindi yun alintana ng albularyong sepulturero. Nang nasa tapat na si Mang Surok ng puntod ni Aling Mayumi, walang atubiling binutas niya ang lapida nito. Unti-unting binakbak ang semento. Hanggang sa sumilip na nga ang dikahoy na kabaong kung saan nasa loob ang labi ng ginang. Hinatak niya yun. Marahas na tinanggal ang takip. Tumambad sa kanya ang inuuod na katawan ni Aling Mayumi. Ngumiti ng nakakaloko si Mang Surok. Sa paningin niya,
parang isang magandang babae pa rin ang nakahiga sa kabaong yon. Kahit maging kalansay man ito, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya sa isang taong patay na. Mayumi, Napayuko si Mang Surok at ilang saglit pa, bigla na lamang siyang napahagulgol. Dahan-dahan ay nagbago din maski ang personalidad ng matanda. bakit hindi mo ako minahal? Kahit kailan, ikaw lang ang laman nitong puso ko. Pero bakit ipinagtapuyan mo pa rin ako? Napaluhod si Mang Surok habang iniiyakan ang nakakasulasok na bangkay ni Aling Mayumi. Ngayong matanda na tayo, may kakayahan na akong ibigay sa iyo ang lahat dahil umasenso na ako sa pagiging sepulturero ko. Pero bakit ganon? Pinili mo pa rin ang sarili mo. Itinuring mo pa rin akong parang wala lang sa iyo. Ano ba ako sa iyo, Mayumi? Kaibigan? Kapatid? No! Sumagot ka! Dahil sa bugso ng damdamin, hinablot ni Mang Surok ang inuuod na bangkay ni Aling Mayumi. Wala siyang pakialam kahit nilalangaw na ang patay na katawan na yon. Hindi rin niya alintana ang nakakasukang amoy na yon ng ginap. Ang importante sa kanya, ang mailabas niya ang sama ng loob sa nilalang na wala nang nararamdaman. Nang hindi makasagot ng ilang segundo ang patay na si Aling Mayumi, muli ulit tumawa ng hungkagang matanda. Tama! Hindi mo ko itinuring na kaibigan. Kapatid, lalo na ang maging nobyo mo! Itinuring mo akong kaway! Apa! Kaway nga pala ang turing mo sa akin! Kaya kita kinulam, hindi ba? Kasi kaway mo ako! Papalibag na ibinalik ni Mang Surok ang bangkay ni Aling Mayumi sa loob ng ginagarapatan ng kabaong. Dahil sa malakas na pagkakabagsak ng marupok na patay na katawan ng ginang, humiwalay ang ulo nito sa katawan. Hindi ba? Yan ang gusto mo? Ang masaktan palalo, ha? Hindi pa nakontento ang matandang lalaki. Pinagsisisipapan niya ang bangkay ni Aling Mayumi hanggang sa iyon ay magkadurog-durog. Nabugaw ang mga langaw na dumatapo sa nakakasulasok na katawan ng ginang. Pero dinumog muli ulit yon ng mga peste na magkaroon ng berdeng katas sa nabubulok nitong laman. Ayan! Hetong gusto mo, di ba? Ang masaktan ka? Ha? Yan! Nang mapagod, napasalampak na lamang siya ng upo sa lupa. Tinitigan niya ang ulo ni Aling Mayumi na halos bungo na lamang ang makikita. Dinurog niya yon at sinumbatan. Ang tagal kitang niligawan. Hinintay pa kita hanggang sa tumanda tayo. Pero ano? Mas pinili mo lang pala ang magpakamatandang dalaga. Tapos kamukat-mukat ko mag-aampung ka lang pala ng 2 taong hindi mo kaano-ano. Ayos ka rin, ano? Lakas ng trip mong babae ka, ha? Tumayo si Mang Surok at pinulot ang pala. Nilapitan niya ang humiwalay na ulo ni Aling Mayumi sa katawan nito. Sige, subukan mo lang akong bultuhin pa. Sisiguraduhin ko sa iyo na magsasama-sama kayong 3 na mga anak-anakan mo sa impyerno. Ipapatikim ko ang matindi kong kulam sa 2 yan. Itinaas na matanda ang bakal na pala at akma na sanang ihahampas yon sa ulo ng ginang. Subalit biglang bumulaga sa kanyang harapan ang multo ni Aling Mayumi. Nanlilisik ang mga mata nitong hindi nakasayad ang 2 paa sa lupa. Napitiwan ni Mang Surok ang kanyang pala. Sinapon niya ang dibdib at pinigayon. Bigla na lang hindi makahinga ang matandang sepulturero. Sabi ko lang na huwag kang magpapakita sa akin. Huwag na huwag mong sasaktan ulit ang anak ko. Gaya ng ginawa mo sa aking pamumuwersa noon. Muling napasalampak sa lupa ang matanda habang kinakabog niya ang dibdib. Huwag kang lalapit sa akin. Sinasabi ko sa iyo, bubulong ako ng itim na ritual. Sinasabi ko sa iyo, may mangyayaring hindi maganda sa magkapatid. Pinagbantaan niya gamit ng matalim na tingin ang kaluluwa ng matandang babae. Hindi siya mangiming gantihan na mapanuklam na tingin ang nililigawan na laman ng kanyang puso hanggang ngayon. Ako pa ang tatakutin mo, matanda ka.
ako na nga ang multo. Panahimik ka! Mariing napapikit si Mang Surok, saka nag-usal ng itim na dasal para maitaboy ang mga entidad sa paligid. Nang magmulat ng mga mata, nawala na lamang ang kaluluwang yun sa kanyang harapan. Hinaplos niya ang nanikip na dibdib. Saka pinagaling sa pamamagitan ng karunungang itim. Ilang sandali lang din, lumuwag na ang kanyang paghinga. Inisip ni Mang Surok ang magkapatid at ang multo ni Aling Mayumi. Nang gigigil na nagpipipilig siya ng ulo sa naisip. Sigurado ako na binabalaan na ng Mayumi na yun ang dalawang bata. Ha! Hindi kayo magtatagumpay sa gagawin nyo. Bago pa kayo makatakas na dalawa, mamamatay muna kayo sa ilalim ng kapangyarihan ko. Magsasama-sama kayo ng nanay-nanayan nyo sa kabilang buhay. Pinitbit na niya ang dalang panghukay. Gaya kaninang pagpunta sa abandonadong sementeryo, mabigat din ang presensyang lumabas siya sa libingan ng mga yumao sa lungsod ng Surigao. Binuksan ni Mang Surok ang tarangkahan. Pumanhik siya sa ikalawang palapag. Pagkarating sa kwarto ng magkapatid, naabutan niyang nag-iimpake na sina Philamer at Chino. Bumakas ang pagkagulat sa dalawang binatilyo sa biglang pagpasok ng kanilang demonyo't baliw na ama-amahan. Saan kayo pupunta magkapatid, ha? Parehong napaangat ang magkabilang balikat ng dalawang binatilyo sa singhal na yun na matanda. Kasi po, may lalaka... Tatakasan niyo ako magkapatid, ano? Pinandilata ni Mang Surok ng naninindak niyang mga mata ang dalawang binatilyo. Kay Surok, bakit ka po may hawak na pala? Saan ka po nang galing? Bakit amoy patay po kayo? Tigilan mo akong i-check ka. Huwag mong ibahin ang usapan. Tatanungin ko kayo ulit. Saan kayo pupunta? Bakit kayo nag-iimpake? Tatakasan niyo ako, no? Hindi po sa ganun, Tay. Kasi ano? Binalaan kayo ng nanay Mayumi niyo na tumakas dahil ako ang nangkulam sa kanya. Tama, no? Tatay, kasi... Sagot! Nanatiling nakatikom ang bibig ng dalawang binatilyo. Para bang nagyelo ang buong katawan ng magkapatid sa takot sa kaharap. Aba, ayaw niyong sumagot, eh? Tatay naman kasi... Turo po kasi sa amin ni Nanay Mayumi na wag pong sumagot sa nakatatanda. Bastos po yun. Ano? Namimiloso po ka pa? Tuluyan ng nasiraan ng bait si Mang Surok. Itinaas niya ang kanyang pala gamit ang pangkukay at takbang ihahampas na sana sa ulo ni Chino. Nang mabilis niyang itinulak si Philamer. Ating ko! Bumagsak ng malakas ang puweta ni Mang Surok. Doon na hinudyatan ni Philamer si Chino. Chino, takbo na! Hinakbangan ng magkapatid ang umaaring king sa sakit na matandang sepulturero. Para yatang nadurog pa ang buto sa kanyang pitan dahil sa malakas na impact sa pagkakaupo niya. Hindi niyo ako matatakasan magkapatid kayo! Dito lang kayo sa pamamahay ko! May dinukot na 2 litrato si Mang Surok sa bulsa. Gamit ang mahabang kuko, tinusok niya ang mga hita ng 2 binatilyo sa naturang larawan. Napaigtad sa sakit pareho ang magkapatid at natumba sa sahig. Pinagaling naman na matanda ang kanyang sarili. Saka tinungo ang 2 binatilyong nasa sahig. Hindi na kayo nadalang 2 magkapatid, ha? Tinulam ko na nga kayo kanina tapos tatakasan niyo ba ako? Hindi niyo ba alam na kaya ko ulit gawin sa inyo yung 2? Mas matindi pa! Sinapunutan niya pareho ang 2 binatilyo. Napaangat ang ulo ng mga ito at malakas na pinag-untog. May luhilong bumagsak na parang lantang gulay sina Philamer at Chino. Wala kayong mga utang na loob? Matapos ko kayong kupkupin at ibigay sa inyo ang gusto nyong mailibig sa disyenteng libingan ng nanay-nanayan nyo, tapos ito lang kayo gaganti nyo sa akin? Weh, pare-pareho lang kayo ng nanay-nanayan nyong si Mayumi. Magsama kayo! Kahit nahihirapan at namimilipit sa sakit, nakuha pa rin magsalita ni Philamer at tinanong si Mang Surok. Tatay, bakit niyo po ba nagawang kulamin si Nanay Mayumi? Bakit niyo po siya pinatay? Mapaklang napatawa si Mang Surok. Ha? Yan ba? Simple lang. Dahil sa labis na pagmamahal ko sa kanya, kaya sa inyo.
Umikot ang matanda at nag-face to face silang nakasalampak sa sahig. Hindi ba minahal ko kayo bilang ama ninyo? Ganon din ang ginawa ko sa Nanay Mayumi niya. Minahal ko siya. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Pero anong ginawa niya? Iniwan niya pa rin ako. Gaya niyo na iiwan din ako. Hindi mo kami minahal, Tatay Surok. Kinupkup mo lang kami para mas makaganti ka kay Nanay Mayumi. Dahil isa kang baliw! Baliw! Kinantihan ni Chino ng pagsigaw ang albularyong sepulturero. Mas bumagsik ang itsura ni Mang Surok. Anong sabi mo? Kaya walang nagmamahal sa'yo eh. Dahil baliw ka! Malakas na napamura si Mang Surok at nagpantig pa ang tenga. Inuntog niya sa sahig ang mukha ni Chino. Doon naman nagdalaiti si Philomer at akmang aabutin ang matanda para gumanti. Demonyo ka! Bakit mo ginanon ang kapatid ko, ha? Dapat lang sa kanya yan dahil sutil siya. Tumayo ang mangkukulam na sepulturero. May mga hinugot pa siya sa kanyang bulsa ng mga itim na kandila. Huwag na nating patagalin pa ito. Uumpisaan ko na ang matinding kulam para sa inyong magkapatid. Natatapos sa inyong buhay. Sinindihan ni Mang Surok isa-isa ang mga itim na kandila. Itinuros niya yon sa sahig. Hinang-hina pa rin ng dalawang binatilyo at hindi makatayo. Nasa ilalim pa kasi sila ng kapangyarihan ng matanda. Matapos maitirik ang lahat ng itim na kandila, nag-Indian-seat ang matandang mangkukulam na sepulturero. Itinapat niya ang litrato ni Philomer at Chino sa apoy ng itim na kandila. Naramdaman agad ng dalawang binatilyo ang pagkulo sa kanya-kanyang tiyan. Para bang napapaso ang mga ito. Tatay, tama na! Ang sakit! Ang init po, Tay! Yung tiyan ko! Mga ulol! Kailan niyo pa ako naging tatay? Kaaway! Kaaway ang turing ko sa inyong magkapatid! Gaya ng nanay-nanayan ninyo! Naghuhumiyaw na lamang sa sakit ang magkapatid. Gaya sa senaryo sa sementeryo, nagpagulong-gulong ang dalawang binatilyo nang nag-aapoy na ang mga katawan nito. Ayan! Sisilabang ko kayo ng buhay! Bigla na lamang umihip ang malakas na hangin na parang may dumaang kung anong nilalang. Namatay ang mga sindi ng itim na kandila. Saglit pa, bumulaga sa matandang sepulturero ang multo ni Aling Mayumi. Surok, sabing huwag na huwag mo sasaktan ng mga anak mo. Pagkapatay ng mga itim na kandila, doon lamang tumigil ang pagpapahirap sa dalawang kaawa-awat inosenteng magkapatid. Hindi makialam dito, Mayumi! Tay ka na! Kaya manahimik ka na! Ikaw ang manahimik! Kayo mga kampo ng dilim ang dapat na manahimik! Nakakabinging na naghoy ng pagkalakas-lakas ang kaluluwa ni Aling Mayumi. Hindi naman nakayanan ni Mang Surok ang tindi ng ingay na umuukupa sa buong bahay. Doon na rin nakakuha ng pagkakataon si Philomer at Chino. Dinampot ng binatilyong si Philomer ang pala na nasa sahig. Habang nakatakip ng magkabilang tenga ang matanda, hinampas nila ng buong lakas ng pala ang ulo ng demonyong albularyong sepulturero. Nagising si Mang Surok nang mapagtantong nasa madilim na siyang kinalalagyan. Hindi niya malaman kung nasaan siya naroroon. Pero isa lang ang sigurado, nahihirapan na siyang makahinga sa kanyang kalagayan. Nasa sobrang sikip siya na silid. Nagaktak na rin siya ng pawis. Pinagsisisipa niya ang kanyang nasa ibaba habang nagwawala. Nasaan ako? Tanong! Di ako dito! Philomer! Chino! Pakawalan niyo ako! Nag-apira naman ang magkapatid na sina Philomer at Chino habang tinatapalan nila ang semento ng nityong pinaglagyan nila kay Mang Surok. Mabuti na siguro to para wala na siyang ibang mabiktima. Kita mo nga naman, yung mga ginagamot niya, kinukulam na pala niya. Oo nga, nalaman natin na yung inahaplos niyang kabaong sa buhay, kulam na pala yun para marami siyang mailibing dito sa sementeryo kapag namatay. Nagpapalatak pa si Chino habang kinikinis ng magkapatid ang nicho kung saan nila inilibing ng buhay ang mangkukulam na sepulturero. Paano ba yan?
Wala nang kukup-kup sa atin. Okay lang yun, kuya. Magtulungan na lang tayong magkapatid. Okay ba? Matapang kaya tayo. Malakas ang loob. Kaya kaya natin to. Sinulatan pa ng dalawang binatilyo ng RIP ang nityong pinaglibingan ng buhay kay Mang Surok bago nila iwan yon. Habang humihingi pa rin ng saklolo ang nasa loob na matandang sepulturero na isa din palang makapangyarihang mangkukulam. Wakas!